Kaigan, nagbabalik ang unang balita. Isang cigarette vendor ang pinatay sa Pasig City. Inimbestigahan na ng mga pulis ang motibo sa pagpatay. Narito ang report ni Dante Perelio. Malaking atraso ang nakikitang motibo ng Pasig Police sa karumal-dumal na pagpatay sa isang cigarette vendor na kinilala lamang sa pangalang Arman. Pasado alas 9 kagabi nang matagpuan sa madilim na bahagi ng Caruncho Street sa barangay Malinaw, Pasig City ang duguang si Arman. May malaki at malalim na gilit siya sa leeg. May taga rin siya sa kanang kamay. Hindi nakita ang armas na ginamit sa krimen, pero natagpuan sa tabi ng kanyang bangkay ang isang lagayan ng itak. Yung holster nung pinaghihinala ang armas na ginamit ay naiwan. So, dinala ng SOCO yun for examination. Baka posible na makapaglip tayo ng fingerprint doon. Wala ring nakasaksi sa krimen kaya blanco ngayon ang mga otoridad sa pagkakakilanlan ng sospek. Pero ayon sa ilang nakakakilala sa biktima, palagi raw itong nagwawala tuwing makakainom, kaya maraming nakakaaway. Itong biktima ay kada malalasing daw minumura lahat ang makakasalubong niya. Dinala na sa St. Bernadette Funeral Homes ang bangkay ni Arman para doon kilalanin ng kanyang mga kaanak. Yan ang unang balita mula sa lungsod ng Pasig. Dante Perelio, reporting. Mga pagkain at inumin na inangkat ng Pilipinas mula sa Taiwan, pinasamsam muna sa merkado ng Food and Drug Administration. Kasunod ng pagbawi ng Taiwanese government sa mga produkto nilang kontaminado ng kemikal na DEHP. Sa ngayon, isinailalim na ng FDA sa laboratory test sa mga produktong made in Taiwan. Naritong report ni Julius Segovia. Ngayon lang masusuri ng ating Food and Drug Administration o FDA para sa DHP content ng mga produkto ng Taiwan na nasa ating merkado. Ang DHP o diethyl hexyl phthalates, isa talagang plasticizer o pampalambot ng plastic na ginagamit sa paggawa ng PVC o polyvinyl chloride. Sa Taiwan, natuklasang inihalo ang DHP sa paggawa ng food products bilang cloudy agent na mas nagpapaganda raw sa texture ng produkto. Bagamat hindi basta makalalason kahit pamakain o mainom, makaka-apekto raw ito sa isang tao kung malaki ang exposure dito. Sa long-term effects nito, ito ay isang carcinogenic at may epekto rin sa reproductive system at sa fertility. At habang hinihintay ang resulta ng pagsusuri, kumuha muna ng listahan ng mga banned products sa Taiwan ng FDA. Ang kaso, kailangan pa raw nila itong i-translate sa wikang Ingles. Kaya naman payo ng Department of Health. Huwag nyo munang gagamitin ng mga produktong nabanggit hanggat wala pong sinasabi ang Department of Health o FDA na pwede nang gamitin ang mga produktong ito. Para makasiguro, pinasamsam na rin ng DOH sa FDA ang mga Taiwanese food and beverage products sa merkado, gaya ng sports drinks, fruit juice, soft drinks, tsaa, food powder at food supplement tablets. Bago pa ilabas ng FDA ang opisyal na listahan ng mga banned product mula sa Taiwan, kusa nang inalis ng ilang grocery store ang mga Taiwanese products sa estante nila at pansamantala munang inilagay sa mga bodega. May mga tindahan nagtanggal na. Yung mga sigurista, ayaw nilang mapahamak eh. Para sa unang balita, Julio Segovia reporting. At kaugnay po ng balitang yan, makakausap natin si FDA Deputy Director Nazarita Tacandong. Deputy Director Tacandong, good morning po. Magandang umaga, good morning sa lahat ng nanonood at nakikinig sa inyong programa. Kailan po ilalabas ng FDA ito pong resulta ng laboratory test sa mga produktong made in Taiwan? Ma'am, sa pangako po namin, as soon as makuha namin yung mga listahan, ilalabas namin sa agad. Pati ho yung listahan nitong mga produktong kontaminado? Tama po. Kasi po kami nga po ay nakikipag-ugnayan sa Food and Drug Administration ng Taiwan at pina-follow up namin po yung aming request sa kanila yung listahan ng mga produkto na kontaminado ng DHC. Will it take long, Deputy Director? Po? Matatagalan ho ba o malalaman na rin ho? Kasi syempre medyo nakakaalarma ho itong balitang ito. Tama po kayo. Kami rin po ay nag-alala na napakatagal po ng reply ng Taiwan Food and Drug Administration. Kaya kami ay
na tumitingin sa internet kung ano-ano po ba yun sa iba't ibang bansa. Yun po ang aming kinukulate ngayon. Yes. Kung ano yung mga products like yung sa Canada, meron na po sila mga produkto na nilabas. Ito po ay aming kinukulate yung listahan, pero ganun pa man, kami rin po ay hindi pa naghihintay pa rin po kami ng listahan galing sa mismong FDA. Madami-dami Ng ho ba? Taiwan. Madami-dami ho ba itong mga nakapasok na produkto na made in Taiwan sa merkado natin? Ma'am, unang-una, hindi po natin alam kung ano yung mga produkto. Kaya as a precautionary measure, kami po ay nakiusap sa mga supermarkets through their association, yung PASI, Philippine Association of Supermarkets, na pansamantala, tanggalin muna nila sa mga estante, sa shelf, yung mga produkto na fruit juices, sports drinks, jellies, na galing po ng Taiwan. Pati ho yung pag-import ho natin ng mga produkto at pagkain, inumin na galing Taiwan, tigil din ho muna. Opo, nakipag-ugnayan po kami sa Bureau of Customs naman. Alright, ma'am. Mabilisan lang ho, gaano ho kadelikado itong DEHP sa kalusugan ho ng tao? Ma'am, kagaya po kanina sa nabanggit ni Dr. Tayas, ito po ay masama po ito sa mga bata, lalo na sa mga lalaki, dahil po sa yung high risk na sinasabi po natin ay will lead to testicular effects, fertility problems, and toxicity sa kidney. So, dapat po talagang hindi gamitin ito. Unang-una, itong DSP ay hindi po para sa pagkain. Ang pagkain, ito po hindi po, ay yes. ginagamit as a plasticizer. At balita nga ho, sinadya ho talaga yung paglalagay nito sa mga produkto, no? Ma'am, wala po kaming balita dyan kung sinadya. Kasi po, ang sulat sa amin ng Taiwan Economic Office ay wala pong nakalagay doon kung yun po ba ay intentional or accidental yung pagkahalo ng DSP sa juices. Anyway, aabangan na lang po namin ang update mula po sa Sige po, FDA. malalaman po ninyo kaagad. Yes, at as soon as... makikipag-ugnayan din kami sa inyong istasyon. Alright, as soon as possible po sana. Maraming salamat po. FDA Deputy Director Nazarito Takandong. Amazing Balita! Puno ng balete sa Malacanang na isang siglo na ang tanda, idineklarang Heritage Tree at higanting kabute na umuusok, agaw pansin naman sa Ilocos Norte. Darito ang report. Ibahin daw sa ibang nagsulputang kabute ang isang ito sa Lawag, Ilocos Norte. Hindi lang agaw pansin ang laki nitong 15 pulgada, kundi ang animoy pag-usok nito. Kwento para mga taga rito, unti-unti raw itong lumalaki at nag-iiba ng kulay kapag kumulog at kumidlat. Pero ayon mismo sa Bureau of Plant Industry, wala raw kababalaghan dito na dapat ipangamba. Normal daw na lumalaki ang kabute kapag may kulog at kidlat. At ang usok nito, taglay raw ang nilalabas ito spores na para sa kanilang pagpaparami. Isang kinatatakutang balete naman sa Malacanang ang idineklarang Heritage Tree ni Pangulong Noynoy Aquino. Ang punong sumikat dahil sa pagtira umano ng isang kapre na noong panahon ng mga Amerikano ay tinawag na Mr. Brown. Ako, uncomfortable no. I passed this even at night. No? Ako naman ay wala pa ako natatanaw ng Mr. Brown, Mr. Black, or Mr. White dito. You hear so many stories about ano dito. Pero I have yet to experience the same. Hindi naman dahil sa mga kwento kung kaya idineklarang Heritage Tree ang balete, kundi dahil sa tanda nito na may 100 taon na raw. Ayon sa Pangulo, magiging simbolo raw ito ng commitment umano ng bansa sa pangangalaga ng kalikasan. Sa Labrador, Pangasinan, isang bahay ang maaaring matawag na polka dot house. May touch of bilog kasi ang loob at labas ng bahay, mapabintana man, gate, tiles o mga kasangkapan. Pinanindigan daw ito na may-ari ng bahay dahil ayon sa kanya, naghati daw na swerte sa kanilang buhay ang pagkahumaling nila sa hugis bilog. Para sa unang balita, James Velasquez reporting. Limang taxi driver patay sa pamamaril sa Mexico. Sakay ng isang SUV, walang habas umanong pinaulanan ng bala ng isang grupo ng mga armadong lalaki ang isang terminal ng taxi sa lungsod ng Monterrey. Dead on the spot ang 5 driver habang dinala naman sa ospital ang 2 pang sugatan. Nangyari ang insidente malapit sa isang kindergarten school kung saan may naganap ding pamamaril, ilang araw lang ang nakaraan. Tourist bus tumaob sa Virginia sa Amerika. 4 ang patay habang sugatan ang ilan pang pasahero. Agad isinugod ang mga sugatang biktima sa mga kalapit na ospital. Nagdulot ng matinding traffic ang isinagawang investigasyon sa aksidente.
Ayon sa pulisya, mag-aalas 5 ng umaga nang tumaob ang bus sa kanang bahagi ng highway. Hindi pa matiyak kung ano ang sanhi ng aksidente. Oras na para sa unang chika. Narito na po si Luan D. Luan! Salamat, Igan, at sigurado akong ikakikilig ng ating female viewers ang una kong chika dahil posible raw bumisita dito sa Pilipinas ang Hollywood actor na si Brad Pitt. Ngayong buwan kasi nakatakda ang ng pinagbidahan niyang drama film na The Tree of Life na siya rin mismo ang nag-produce. Ang naturang movie ang nanalong Best Picture sa katatapos lang na Cannes Film Festival sa France. Ayon sa Philippine distributor ng film, may constant communication na raw sila sa kampo ng aktor. Gusto raw niyang itodo ang pagpopromote sa kanyang pelikula sa pamamagitan ng pagpunta sa mga bansang may screening nito. At may bonus pa dahil inaasahang makakasama niya si Angelina Jolie. Ang Tree of Life ay tungkol sa pinagmula ng buhay at kung saan ito nagtatapos. He is excited and he wants more people to see the movie. And coming here to the Philippines, you know, it's going to make the Asian territory more interested in his work. British actor na si Ed Westwick nasa Pilipinas. Dumating ang aktor na mas kilala sa kanyang pagganap sa series na Gossip Girl bilang Chuck Bass kagabi. Magkakaroon siya ng photoshoot dito para sa kanyang i-endorse sa local clothing line. Kwento ni Ed, excited na siyang mag-tour dito lalo pat first time niya sa bansa. At isa raw sa kanyang gustong makita ang ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao. I'm just here for a couple of days. Going to have a really great time. I'm excited. Huwag bibitiw dahil there's more to come. Rhea? Salamat, Luan. Mga bata bumida sa Flores de Mayo sa Santa Ana, Maynila. Layo ng mga organizer na buhayin ang tunay na diwa ng Flores de Mayo bilang pagpupugay sa Birheng Maria. Narito ang report ni Marie Zumani. Sa isang taimtim na misa sinimulan dito sa Parish of Our Lady of the Abandoned o Santa Ana Church sa Maynila ang Flores de Mayo, isang katolikong tradisyon ng pag-aalay ng mga bulaklak sa mahal na Birheng Maria. Nag-alay ng bulaklak ang mga batang nakabihis anghel at mga nagmistulang reyna sa bihis nilang nagagandahang gown at tiara, na sinundan naman ng iba pang mas nakatatandang offerer. Bago nito may isang bata at ina ring nagbasa pa ng sulat para sa mahal na Birhen bilang pagpapasalamat sa lahat ng kaniyang biyaya at pagpapahayag din ng kanilang labis na pagmamahal sa kanya. Ang mga Pilipino ay Marian by nature. So ang pagmamahal sa ina ay isang katangi-tanging kaugalian. At maliliit pa ang mga bata ay inuhubog na natin sila sa pagdakila sa mga virtues na itinuturo sa atin ng mahal na Birhen. Pinaniniwalaan nagmula ang Flores de Mayo noong pang 1865 sa bayan ng Malolos, Bulacan, kung saan ang mga maliliit na batang babae tulad nito ay nag-alay ng mga bulaklak sa mahal na Inang Maria sa kanilang parokya. At mula noon ay kumalat na ang tradisyong ito sa iba't ibang bahagi ng bansa. At kahit nga mahigit 100 taon na nakalilipas, buhay na buhay pa rin ang tradisyong ito. Sa buong buwan ng Mayo, nag-aalay araw-araw ng mga bulaklak at rosaryo ang mga bata sa mahal na ina. Pero sa huling araw gaya ngayon, nakagayak ang mga bata para kumatawan sa bawat aba Ginoong Maria sa rosaryo at gayon din ang bawat karakter ng mahal na Birhen sa litanya. Di gaya ng mga madalas nating matunghayan, mga ordinaryong bata na dumaan sa katekismo ang mga bida sa okasyong ito. As far as the public is concerned, the Santa Cruzan and Flores de Mayo is the same. It's an outdoor fashion show with beauty queens. Parang in the popular thinking, it seems to have lost a little of the old significance. And so that's why we want to encourage this kind of revival. Ngayong taon, ang grupong Society for Cultural Enrichment ang Hermana Mayor ng Flores de Mayo. Bahagi rin ng kanilang partisipasyon ng pagbibigay ng school bags sa mga bata sa parokya. Sa pagtatapos ng misa, may mga bulaklak pang inilaglag mula sa kisame ng simbahan at sinundan ito ng maikling prosesyon na sinalihan din ng mga bata. Para sa unang balita, Marizo Mali reporting. At ang hirit namin mamaya, isang lalaki natagpuang patay sa barangay Kulyak, Quezon City. At isang binata nalunod sa San Pablo, Isabela.
Okay, balikan po natin si Susan na nandiyan po sa tindahan.